Senator Trillanes, you're not denying na you helped the ICC inspectors when they came over. Gusto ko lang kunin din ang panig nyo dun po sa mga isiniwalat po nung 18 Marines, pati ni Attorney Balikod. Isa daw ho kayo dun sa mga na-deliveran nila nung maleta na may mga lamang pera. Kayo daw po yung parang nag-handle or tumulong dun po sa mga taga-ICC when they came over to investigate ito pong extrajudicial killings. Medyo tricky lang po doon kung totoo yung allegation nila na the money para magamit for the expenses ng mga taga-ICC through you came from Zaldico, yung mga mali-maletang araw ho. So you think it's a spin? Yes, definitely it's a spin. Bakit ngayon? Kung kailan kasagsagan ng confirmation of charges hearing, bakit ngayon sila mag-expose? Those are the spins. Kasi kailangan nga nilang palabasin na sinuhulan, winine and dine, ganun yung nila. Para magamit ni Kaufman na sasabihin, corrupt yung mga ICC investigators. I will not let that happen dahil para masabotage nila yung hustisya na hinahanap namin. How about attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez, etc.? Wala po mga ganyang mga meetings. Ang ginagawa kasi nila, komo ngayon nasa hot water si Zaldico. Parang madampian ka lang ni Zaldico, parang ka na no? Parang nasa impyerno ka na. Ito ngayon na mabibigat na tanong. Sino ba ang nagpondo dyan sa mga yan? Sino nag-organisa sa kanila? Sino yung mastermind dyan? I tell you, pagka inimbestigahan na itong mga to, yung 80 na sundalo na yan, malalaman natin magkano binigay sa kanila. Senator Trillanes, salamat po sa interview na ito. Gusto ko lang kunin din ang panig nyo dun po sa mga isiniwalat po nung 18 Marines, pati ni Attorney Balikod, na una, isa daw ho kayo dun sa mga na-deliveran nila nung maleta na may mga lamang pera. And number two, kayo daw po yung parang nag-handle or tumulong dun po sa mga taga-ICC when they came over twice ho ba to investigate ito pong extrajudicial killings. Ano ho masasabi niyo po doon? Doon po sa pera, dinideny ko po na nakatanggap ako ng $2 million o kahit anong halaga mula kay Zaldico para sa ICC o para kung ano mang purpose. Mm-hmm. So hindi po nangyari yan, hindi totoo yan. Ngayon, tungkol naman po sa pakikipag-ugnayan sa ICC. Inamin ko naman po, since 2017, nakikipag-ugnayan kami, no? Nag-file kami nila Congressman Alejano sa ICC. At simula noon, kami po ay tinutulungan namin sila pag kalap ng mga testigo at ebidensya. So, wala namang pong bawal doon sa pakikipag-ugnayan sa ICC. Mm-hmm. Ang medyo tricky lang po doon, kung totoo yung allegation nila, na the money para magamit for the expenses ng mga taga-ICC through you came from Zaldico, yung mga mali-maletang araw ho. Ano masasabi niyo po doon? Yun na nga po ang sinasabi ko, hindi po totoo. Pag nakita niyo yung kanilang press con, may mga portions, assuming na sila nga yung nagbantay doon sa ICC. Yung portion na yun, wala namang krimen doon. Di ba? Walang illegal doon. Pero kailangan nilang haluan ng $2 million, sabi nila doon, sa kanilang affidavit. Unang-una, bakit mo, paano yung dollars na yun? Ibinigay ko sa kanila na suhol? Paano yun ilalabas nila ng bansa? Paano ba maglabas ng $2 million? Di ba? Ngayon, kung gagastusin naman yun dito, bakit kailangan pa i-convert sa dollars? Ang gastusin dito, di ba, pesos? Mm-hmm. Hindi nila naayos yung kwento nila niyan. Kailangan lang nila magbigay ng medyo exorbitant amount para mapansin yung kanilang mga aligasyon. Pero kung titignan mo yung pagbabantay nila dun sa ICC, per se, wala hong illegal dun. Assuming sila nga yung nagbantay. Pero ang mali na ginawa nila, dahil nung sila ay naging security, dapat pinapangalagaan nila, binabantayan nila yung
buhay nung kanilang binabantayan, ano? Pero anong ginawa nila? In-expose nila yung identity, pinictura nila, pati yung testigo. Anong purpose nun? Para matunton ng mga bata ni Digong at pagka nakuha nila yan, di wala na magtitistigo doon. Alam niyo yung ginawa ho nila na yan, violation yan ng Article 17 ng Rome Statute. Ito yung Administration of Justice. Ang kaso po dyan, obstruction of justice. Dahil nilagay nila sa peligro yung buhay ng mga investigador at lalo na yung buhay ng mga testigo. So yun po, ang obstruction of justice, ang magpa-file po niyan, ICC mismo. At darating na lang dito yung warrant sa kanila. Sana makasuhan nga dahil maling-mali po yung ginawa nila dyan. Kahit siguro kung ngayon nagmumuni-muni sila, iniisip nila, nasa tama sila, saang party doon? Yung tama, yung para sa bayan na ginawa nila. Wala po. Actually, tinanong ko po si Attorney Baligod tungkol doon na wala naman, ngayon kung nag-imbestiga yung ICC dito, ngayon kung tinulungan siya ni dating Senador Trillanes o sila ni Senator Trillanes, unless it's proven that the money really came from Zaldico, then that becomes the tricky part. Pero ang sabi ho niya, hindi kasi siya naniniwala dun sa jurisdiction ng ICC over the case against Duterte. Ano hong sagot niyo doon? Yun ang opinion niya. But ang opinion ko, at supported ito ng decision ng Korte Suprema, na from 2011 to 2019, na miyembro tayo, merong jurisdiction ang ICC. At kahit pumasok sila dito, hindi naman sila mga persona non grata. Okay. Hindi sila bawal pumasok dito. Hindi naman ako bawal makipag-usap sa kanila. So, ano ngayon ang problema doon? Ngayon, kaya nga kailangan nilang lagyan ng pera component. Which is not So you true. think it's a spin? Yes, definitely it's a spin. Sabi ko nga, $2 million ang claim nila doon sa affidavit nila. Para saan daw yon? Ibibigay ko doon sa ICC, pangsuhol, tayo po, sa mga kababayan natin na nagbabiyahe. Paano ba maglabas ng $2 million? Mga sa commercial airlines lang naman sumasakayan sila. So anyway, lahat yan madedebunk ng ICC mismo kasi sisingilin sila nung kanilang mga administrators doon. Magbibigayan sila ng mga clearing documents sila, resibo, tickets. So yun. Kasi lahat talaga ng gastusin, dapat yung ICC pag mag-iimbestiga sila. So in essence, wala yun. Kailangan lang nilang lagyan ng $2 million para magkaroon ng saysa yun. Kasi ako hindi ko dinadeny. Sabi ko, assuming ilan sa kanila doon ay tunay nga na nagbantay. Bakit? Bakit nila nilalabas to ngayon? Sana 2023 pa raw sila nagbabantay. Kung talagang feeling nila karumal-dumal yung ginagawa nila, ba't di nila tinanggihan yung trabaho na yun? Bakit di sila nag-expose noong mga panahon na yun? Bakit ngayon? Kung kailan kasagsagan ng confirmation of charges hearing, bakit ngayon sila mag-expose? So itong suspect ko dyan. Baka itong si Kaufman, gagamitin niya yung mga sinabi nila. Probably to request for a mistrial. Kasi talagang pananabutahi yung ginawa Kasi sa lahat ng panahon, ngayon pa nila ginawa yung kanilang declaration. Hindi next week, pagtapos na yung confirmation of charges, or late last year, kasi hawak na nila impormasyon Bakit ngayon lang? Ito ngayon na mabibigat na tanong. Sino ba ang nagpondo dyan sa mga yan? Sino nag-organize sa kanila? Sino yung mastermind dyan? Sino yung nag-facilitate or nag-organize ng buong press con? Mabibigat na yan. At malalaman yan. I tell you, pagka inimbestigahan na ito mga to, yung 80 na sundalo na yan, pag hiniwa-hiwalayan at tanungin, lahat yan, bibigayan. Malalaman natin magkano binigay sa kanila, sino nagdikta sa kanila kung ano sasabihin, etc. Yung isa ho doon, kasama nyo raw dati sa kulungan. Yung isa doon, dati namin kasama, pero ganun din nga ang naging problema. Bumaliktad siya habang nandoon pa lang kami sa kulungan, bumalik loob kina Gloria noon. So, it speaks of the character of the man. Ano hong balak nyo ngayon on your own, personally? Kasi I think yesterday you said something about
you will be, ano yun, Filing. papanagutin ko kayo, Yes. parang ganon. I will be filing cyber libel cases against them. So antayin nila ito. Nakakalungkot kasi mga dating kabaro natin. Pero mali yung ginawa nila. Walang bayan dito sa ginawa nila na ito. Alam nila yan. Alam nila kung ano yung kapalit, yung magkano nila pinagpalit yung patriotic duty nila. Ang kino-concede ko nga, sabi ko nga, some of them might have been part of the security detail ng ICC, kaya meron sila mga ganon. Pero bakit nila pinicturan? Di ba? Bantay ka eh. May yung VIP mo, sinisecure mo, pinipicturan mo ng pasikreto. Bakit? May plano ba sila mang blackmail nun? Tapos, ang masahol dito, yung mga testigo, pinicturan din nila eh. Tapos, in-out nila, nilagay nila yung mga pangalan. Anong purpose nun? Wala namang political value yun. Kung hindi, nilalagay nila sa peligro yung buhay nila. Kaya, dahil doon, talagang mabigat ang atraso nila. Hindi lang sa akin, kundi sa buong kausa. Ganito po, sinasabi ko na, wala po ako natanggap o tinanggap na pera mula kay Saldico, kahit na anumang halaga, $2 million o kung anong halaga para sa ICC. Ayan po yan. Tanggalin na natin yan. Pag tinanggal mo yan, what do they have? Nagbantay sila. So yan, I will not even deny that. O sige, totoong hinatid nyo sa mga hotel, hinatid nyo dito sa kung saan mga meeting places. May bawal ba ron? Wala. So yun ang problema. Hahaluan nila yung totoo ng hindi totoo. Para ngayon, magkaroon ng spin. How about attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez? Wala pong mga ganyang mga Remulla. meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Yan po. Ang ginagawa kasi nila, komo ngayon nasa hot water si Saldico. Parang madampian ka lang ni Saldico, parang ano ka na no? Parang nasa impyerno ka na. Si Saldico, isang prominent na Bicolano na politician. Yan siya ay ako, coming from Bicol, so we run in the same community. Kakilala ko po yan. Yung abogado niya, abogado ko rin. So, meron kaming ugnayan even before 2022, probably 2013. Yan po. Ngayon, ano po ang issue diyan sa ugnayan na yan? Di ba? Is that a crime? Lalo na nung hindi pa siya lumalabas bilang primary suspect dito sa flood control scandal. Pero yun nga po, di ba? They even have a code for you. Ito pong 18 Marines, ST for Sonny Trillanes. Ano masasabi niyo ho nun? Alam niyo po, pati yung mga staff ko dito, ST ho yung tawag sa ako. Okay. Again, there's nothing wrong with that kahit na ano pa yung code name nila sa akin. Pero ang tanong dito, nagbigay ba sila sa akin ng $2 million na sinasabi nila o magkano? Tapos yung bang pera na yun binigay sa ICC. Pero kung sasabihin nila, nakita nilang nakapag-ugnayan ako dito sa taong ito o sa ICC o kung sino man testigo, ano yung krimen na ginawa? Bukod dun sa $2 million allegedly, meron pa yatang brown bag na naglalaman po ng 4 na beses daw po. Parang anywhere between 5 to 7 million pesos daw ho. Kaya nga sinasabi ko nga po, $2 million man o kahit na anong halaga, hindi po ako tumanggap kay Saldico o kahit para sa ICC man o for any purpose. Pati daw po yung mga accommodations ng mga tiga-ICC, kayo daw po ang nag-asikaso. At kasama nyo raw po yung assistant nyo na Ronald Diso. Ganito po, yung mga detalye na yan, confidential yan. Pagka mag-acknowledge ka ng ano dyan, may malalagay sa peligro. Okay. Kaya kailangan very, very, I know yung interest nyo as a journalist, ilalabas nyo. Pero every name that you put there, you're putting these people in danger. We understand Wala that. namang krimen na ginagawa. Di ba? Pero yun sa mga pagbayad ng mga yan, bakit ano daw? Nakasilip sila? Nakikita nila? Sino nagkwento sa kanila? Di ba? Are they in a position to say those things? Those are the spins. Kasi kailangan nga nilang palabasin na sinuhulan,
wine and dine, ganun yung ano nila, para magamit ni Kaufman na sasabihin, corrupt yung mga ICC investigators. That's the spin. I will not let that happen dahil para masabotage nila yung hustisya na hinahanap namin. And then, hopefully, even the media, sana, wag naman tayo maging, instrumento nung kanilang agenda. Actually, nag-file na ho sila ng affidavit nila sa ombudsman kanina. So it's a matter of public record now. Yes. But to pursue their angle na parang the ICC ko nandito man may ginagawang mali. Sana i-point out muna nila kung ano ba yon, ano yung mali. Ngayon sinasabi, bakit daw sa private nagmi-meeting? Saan ba dapat? Meron bang mali? Doon sa, may krimen ba yon sa private? It's not a crime. Pero the way they say it, parang, nakipag-meeting yan dito. Ano doon? Ano yung illegal doon? Di ba? Hindi pwede makipag-usap, hindi pwede mag-meeting sa private. So, pero Senator Trillanes, you're not denying na you helped the ICC inspectors when they came over. Ganito po. Ang sinasabi ko, since 2017, nakikipag-ugnayan po ako sa kanila, nakikipagtulungan ako sa kanila, pagkalap ng testigo at ebidensya. Everything else, the operational details, pasensya na po, these are very, very classified. Kailan sila dumating, saan, hindi po pwede pong kumpirmahin yan kasi pwede tayong mabantayan, no? At yung mga testigo kung saan nag-meeting, hindi po pwede po yan. Pasensya na po. Yes. Thank you very much po. Thank you, Salamat ma'am. po. Thank Thank you, you, sir. ma'am. Thank you. Opo.